So, sinisettle ko muna yung naging awayan, nagkaroon ng sakitan ng loob na magkapatawaran. And then, pagkatapos, tignan ko paano iaayos itong naging problema. I think part also as conflict ng mga couples. I think this is very common, yung savings eh. Like for example, yung lalaki gusto niya mag-save. Yung babae naman, shopping dito, shopping doon. So how would we handle as a husband siguro? Like for example, sa ganitong mga sitwasyon. Alam mo naman babae, di ba? They like most yung mga shoes, mga bags, damit, di ba? Yan ang po, Pastor. Iniisip ako isang kasi ang lagi niya sa akin babae, kinita naman niya yun. Trabaho siya, kinita niya. Kaya yun ang gagamitin niya. So, yung usapan ng pagsisave, pagkakape, kung kayo nagkasundo doon, nung umpisa pa lang, gano'n na ang pagkakasundo yung itabi. Kasi yun nga, pag nagtatrabaho na pareho, tapos nagsama, hanggang anong extent doon na yung kinikita, nasanay siya na kumikita eh. Kailangan magkasundo na, okay, meron itong nais ko na maiwan sa akin at mapanggastos ko. So as far as yung kung akong may say doon sa gagastusin niya na akong nagbigay o humingi, either humingi o sa kanya na yung pera yun eh. Ano ba yun? Ano ba yun? Ihingi nyo pera o nabanggit mo yung bibili ng mga damit, mga o yun. Actually, sa kami ni Pastor, ako may hawak. Kasi more ako sa investment eh. Pero minsan, yung mahilig ako sa damit, mahilig ako sa sapatos, pero hindi, yung iba kasi meron ng mga kapatid sa States, sobrang talaga sila pagmamili. Kaya ako nagsasabi sa kanila, siguro ang problem yung more on spiritual. Kasi ako, naiintindihan ko yung mga kapatid ko sa hindi sila masyadong involved sa church. Pero ako, bilang mo ako ng ganito dyan sa Qatar, palagay ko yung $1,000, hindi na, kasi meron siya pinabibili dito yung kami nag-iikot. Palagay ko yung $1,000, isave mo na lang. Kasi parang hindi practical na bibili mo yung ganun kaliit na bag. Dahil LV, ganun kaliit na bag, cost $1,000. Parang hindi practical bilhin. Kasi sinasabi ko, wala akong nakita eh. Pero yun talaga ang weakness. Yung ganon. Pero alam mo, mahilig ako, pero ibig sabihin, ang lagi nasa mind ko, pag ako bumibili, nagpipray ako, Lord, kailangan ko ba ito? Pag ang sagot, hindi ko kailangan, talaga bibiliin. Pero siguro, sabihin niyo, Pastor's wife, kasi hindi. Pare-pares tayo na nagpipray, nagbabasa ng Bible. Basta lagi natin nasa isip, kailangan ko ba ito? Pag hindi ko kailangan, hindi dapat binibili. Kasi walang difference. Kumikita ka ng $10,000 doon sa Pilipinas at kumikita ka dito ng $6,000, pag yung lifestyle mo, masyado naman magastos, parehas lang yung kinikita mo ng $10,000 sa Pilipinas at dito. Walang difference. Wala ka masisave. Kahit na, ang nurses sa US is $10,000. Ang mga bag naman nila, Louis Vuitton, $1,000. The same. Eh dito, magkano ng pera mo sa Pilipinas? 8,000 a month. Hindi naman ako mahilig sa mga branded. Hindi ako bumibili. Kaya mas meron pa ako naiipon kaysa sa kanila na kumikita ng half a million a month. Wala sila naiipon. Lagi silang walang pera. Pero ang key dyan, spiritual pa rin. Maging content. Tayo mga Christian, mas malaki expectation natin. Basta mag-pray. Kasi kundi alam mo, kung hindi mo pinag-pray ang binibili mo, balang araw wala ka ng trabaho. Papaluin ka talaga ng Panginoon. Kaya minsan meron ako napili. Sabi ko, sorry na pinili talaga na-temp ako. Kaya minsan, pag hindi ko makontrol,
At yung minsan natidepress ang babae, ang tendency, shopping siya ng shopping. Alam mo, Tito, pag kayo ang natidepress, iwan nyo ang credit card nyo sa bahay. Maglibot lang kayo na maglibot sa mall, wala kayong credit card. Sa akin, personal ko yun. Pag yung naiinis ako sa ministry, naiinis ako sa mga tao, nadidepress ako, ikot ako ng ikot, iwanan ko yung credit card ko. Para hindi ka, para hindi ka mapaun sa utang. Kaya more on the spiritual laging mag-pray. Lagi mag-pray kayo pag meron kayong bibilhin. Kailangan ko ba ito? Pag hindi kailangan, magbilhin. Yun na. I-apply natin yung dahil ang husband is dead. Madaling sabihin na, akong head, akong mananagot sa Panginoon, kaya kailangan makinig ka sa akin. Kino-consider naman natin na inuunawa na kung ano yung pangangailangan niya na inalapit na sa atin bilang head. One time may visitor na marine siya yung malaking katawan At binanggit ko yun, yung husband to love the wife, tapos yung wife na magtiwala sa leadership ng husband. Yeah, pastor, pagdating sa bahay, sabihin mo yan sa misis ko. Hindi, sama ako ng pagdating sa pinto, Ling, si pastor, yung palang husband ng leader. Hindi sumilip yung wife at nagsalita, ano ngayon? Sabi ko, hindi kita muna matutulungan dyan. Sabi ko, dahil hindi niya tanggap yung prinsipyo na yun Marin ito, malaking katawan, pero mukhang mas meron pa nang di ba kasi pastor, may dagdag na. Okay na? Meron. Okay lang na, brought up para masimulan na ito. Hello po. Kasi po most of us are asking about money. I want to divert our attention naman po about time. Meron po bang winning formula para po kasi po yung winning formula po para po yung relationship ng husband and wife will remain healthy in spite the busyness of both couples. Like ako po, I'm a working mom, and Jemmer also is working. So both of us are busy. Kami kasi yung pastor, totoo po yan. Ito po yung one of the reasons na may conflict po kami, and siyempre, each party is guilty of it. Most especially sa akin, kasi talagang aside from work, marami pang mas alam po ng church po kung how other things take my time from my family. So doon po kami nagkaka-problema. Siguro one half a minsan yun po. Tuloy mo na. Yung po, pastor, yung po lang yes po. Kaya inaan namin na ay schedule time to be together. Hindi yung mag-set ka ng schedule lang na okay, by Tuesday, magkita tayo ng ganito. Pag meron kang appointment na So yung nga po, yung schedule time, katulad nung although nasa ministry kami, meron ako ng lakad at meron lakad din si Mrs. So kung saan magsasalubong, hindi, by 2 o'clock, siya nandito sa lugar, nandito ako, doon kami makikita, kakain muna kami, tinuwalay na kami. So yung scheduling time together, hindi lang nag-schedule ka ng Friday, ganito. At kasi hindi ko lang yung background sa company, kung ako nagtatrabaho doon, na maka-request ng kung ano yung day off ko, at anong oras yung may bakante, na pwedeng gano'n, makadaan ako kung magkita kami ng wife. Ganun din dun sa'yo kung nabibigyan ka ng off. Para pong just make it happen. Yung po sinasabi nyo na you try to meet po yung
tuwing may free time kayo on that particular block, na magkikita po kayo. You make it happen. Yun yung sa time na yun. Opo. Be together. Yes po. Kasi kahit na sandaling oras yun, may mga mahalaga ng pagkakataon na nagkita na. Ngayon nga, nung time ng walang mga cellphone na may video, video po. So, kung wala talaga ng ganon, may vacant na pag-video, yun ang pinaka. Pero hindi makakahingi ng off sakali. Actually po, basta wala pong problem dun sa timing sa work. Yun ang pinaka-more. May 2 days off po. Pati po yung working hours is maganda naman po. Yun lang po talaga. There are a lot of, sabihin na po natin, responsibilities po. Kasi pagka nag-decide na gagawin niyo yung kung nag-schedule kayo, kung meron palang off. Usually talaga bilang Christian, siyempre, sisingit ang mga ibang activities para mabago yung schedule na yun. Pag-decide lang na, may nilala akong oras para sa family o sa wife. Okay, parang yun na ata yun. Mamamiss na pa ako. Any more questions? Pero siguro, i-cut na natin kasi 10 to 10 na and di pa tayo kumakain and kakanta pa yung mga husbands. So, I'm calling the husbands para one pa daw and after that, I think Pastor, our guest speaker will entertain some questions for any questions will do. Nakatay pa na yung Pastor. Oo. Ano na si Kobe Boro pa? Kasi Pastor Bogsa. Pero hindi lahat alam po, okay? Kahit hindi related dun sa message kung tatanggapin ko yun. Kung sa relationship, pag-asawa, relasyon mo na. Si Brother Renel po kasi kaya, nagtanong si Brother Renel. Pastor, may tanong. Paano kung ang asawang babae ang gustong mag-control ng lahat, katulad ng pananalapi at yung May kabrad! Tapos na po yung tanong. Ang sagot na po ang inaantay. Tinanggit niya yung control, no? Yung gusto mag-control. Sa dalawang circumstansya, yung bago mag-asawa pa lang, pag-usapan na yun. No? Pareho may trabaho, tatanungin ko na paano magiging set up ng pera nyo. Kasi pareho may trabaho na. So, paano decision nyo pagdating sa pagbibigay. So, yun yung mag-aasawa pa lang. Yung nag-asawa na, naging Kristiyano. So, yung unang nakasanayan nila, na paano naging ganun. Kasi conflict ang mangyayari nun, mag-aaway. Kaya nga, iaan natin na solusyonan na hindi lang dahil para hindi mag-away. Kasi kung manong-plataya na nasa church, ipapaalam na ano ba ang setup ng Diyos tungkol sa pera ng manong-plataya at mga kasawa. So, yung sasabihin ng babae na ako may control. So, iba yun. Kaya na nagsabi. Kaya nga si Brad, he controls the man, he controls the power. Ewan ka nga, kung gusto rin magaling ni Pastor, no? Kasi pag may mga ganung sitwasyon nga, it's either yung asawa, hindi siya makakataya. So,
hindi mo pwedeng ituro sa kanya yung Christian principle na hindi naman siya nakakilala sa Panginoon. So, unang-unang inaalam ay is masyaran yung babae, no? Na bakit ang prinsipyo tungkol sa pera ng isang manggagawa ay ganito. Eh, kung parehong mananggalataya no? So, hindi ko alam kung kailan dumating sa church yun, no? At siguro makalipas ang ilang buwan at yun ang ibinubrought up. Nagkakaroon ng problema. At pag tinanong mo yung lalaki, kasi yung misis ko gusto kontrolin yung lahat na banggit mo, pati pera. So, ako sa yung lalaki, yung munang lalaki ang kakusapin ko. Paano yung pagkakaintindi nila sa paghahawak ng pera. Hindi si misis dun sa babae. Hindi pagkatapos noon, mag-uusap kami, malaman ko yung feedback ng babae, and then, mag-uusap kami magkasama. So, aanamin. Hindi basta-basta yung biglain na sasabihin na, okay, ikaw na babae, kailangan tigil mo na yan. At inaalam yung sirkunstansya nun eh. Kaya nga para matulungan sila na hindi yun ang muna maging sentro ng pag-aaway. Kasi sa pagkaka-experience ko lang sa couple, 60-70% ng problema sa pera eh. Pera. Kaya yung, ano muna, kung gusto niyang kontrolin, hindi ko alam yung background ng bakit gusto niya na kukontrolin. Kasi may mga circumstances na ang lalaki talagang hindi maano sa pera. Na nalulustay, hindi napapamalaan. Kaya hindi ko alam kung anong klaseng sa lalaki yun na bakit gusto mo kontrolin ng babae yung pera. Nakasanayan po, basta. Hindi, si Mrs. siya nag-handle ng pinaka... So, hindi kayo tayo nakakakilala sa bautism. So, kaya mabuti hindi ko kilala. Ako sa akin kasi ang setup ko, pera hindi yan sa akin eh. Kasi nga, nabanggit na ni Miss, umpisa pa lang, na ipagtiwala sa Panginoon yung pangailangan. So, hindi dahil sa Ilocano siya, pero nasanay na siya na paano mag-manage sa pera. Kaya, inakabiling ko sa kanya yun. Maliban kung may kailangan, sabihin niya sa akin, then, ipag-pray mo, and then, saka ako mag-design. Pero kung titignan, siya talaga ang may hawak. Pero ang may control ako. Bago sabihin niya, mag-uusap kami, and then sa akin, ganito gagawin natin. Kaya yung extent nung control, kasi katulad nung sa pamamalengke, mga pagkain, hindi ako gumagawa, hindi ako namimili. Siya eh. So, pag binigay yung pera ng pambili ng gano'n, sa kanya. Yung sa pangailangan ng mga bata, alam niya yung kakailanganin. So, ando sa kanya yung pera, hindi ko rin kakailanganin sa sinasabi niya sa akin. Kasi nga, nung bago nag-umpisa pa lang, ay kami yung pangalawa na kinasal ni Pastor Brown, na may counseling sa kanya, pero hindi ganun karami. After nung unang kinasal, sabi niya, ikaw na ngayon na magkakasal, kaya ikaw na ngayon ang magkakaroon ng pakikipag-counseling. Kaya nag-usap kami paano yung magiging setup ng pera na, at di ba nabanggit niya, bunso nga siya. Madalas binibigyan siya eh. Kasi mas marami siyang pera kaysa akin eh. Mas marami binibigay sa kanya. Nung maayos na, pero nung bago nung na ayos ang bigyan. So, yung bigay sa kanya, bigay sa kanya. Yung binigay sa akin, regalo ng parents ko, birthday ko. So sa akin yon, pero kung may kailangan siya, binibigyan ko siya. Mayroon pa ako siyang tanong sa paano po yung babae na dominante? Yung nang-aaway ng lalaki? Kasi namabait yung lalaki. Dalawa yun, yung dominante at nang-aaway. Magkaiba yun. Paano po kukontrolin at maipakita na maganda yung relasyon? Kasi yung salitang control, na parang hahawakan at sasabihin mo kung anong kailangan niya gawin. Meron kasi yung may personalidad at saka yung tawag ng temperament yung bawat isa eh. Kasi bago ko mag-asawa, yun na yung temperament ng tao eh. Kaya ngayon nababanggit ni Minis na siya melancholy, may pagkakuleri. Hindi nag-aasawa para baguhin yun eh. Kaya kung hindi mo aanuhin na dapat ganito ka, binabago mo yung pagkatao nun eh. Kaya lalong mag-aaway eh. Kaya nga kung maalaman na yung dominante siya na gano'n, ika nga na yung Pastor Brown, sa niya,
you married her. Ako nag-decide na pakasalan siya eh. Alam ko na ganun siya, at tatanggapin niya na ganito ako, and then, i-work out namin pareho na kahit ganun yung temperament niya, hayaan namin ng Holy Spirit na mag-control sa ating dalawa para maging maigi ang pagkasama namin. So, ang pagkahawak ng Holy Spirit, ang susolusyon doon sa pagiging dominante. Kasi pag nag-submit ka sa Panginoon, hindi na siya maging dominante. Kahit hindi nalambingin ko sa kahit hindi nalalambingin ko sa Dahil dominante. Yun nga sa ating side ng men, nasa atin yung utos to love the wife. Amen. Whether na hindi mo gusto, mas mapakiramdam mo, utos love your wives. Pakitaan mo, maganda pa rin Mike. Paano pag ano po, may isang couple who has medical problem to conceive. Are they prohibited to undergo medical treatment or way para magkaanak? Ako na pastor o Christian. Normal Christian. For example, yung mag-asawa, hindi magkaanak through the natural way. Are we prohibited to go through science, artificial insemination and all, para magkaroon po ng anak, or are we not prohibited, or are we prohibited? Na para tulungan na mag-anak. Opo. Yung muna ay, di ba, yung inaalam muna na, kasi sa Bible, yung nag-cause na mag-close ng womb ay ang Panginoon. Yung binabagit si Elkanah, di ba, Elkanah, di ba, close daw ng Panginoon yung womb, nag-pray si Hannah, na bigyan. So yung unang recourse muna yung prayer. Pag-pray sa Panginoon na itong circumstance nila, kung mag-aantay o bibigyan. So pag decide naman ng couple na magpa-medical, decision ng couple, kasi hindi ako yung nung dalawa na para anuhin ko na huwag Kasi kung pinag-pray nila at pinag-aantay, i-aantay nila. Meron kaming naging case na gano'n na ilang medical treatments na hindi pa rin na mura. Na pinayaw na namin na ipag-pray at mag-antay-antay hanggang sa ilid ng Panginoon. Mas decide nila mag-medical. Pero hanggang ngayon wala pa. So, decision ng couple na wala namang iaano na against na sinabi na. Kung sinabi na sa kanila na magantay, din dapat magantay sila. Meron naging couple na naging member ko, 12 years bago nagantay-antay muna. At kino-contemplate na nga rin yung medical at saka adoption. Nag-adopt na lang. Pero sabi nila maliwanag na nililintay ng pagpunta ko. Meron na bang nabanggit nung pinag-pray nyo. So kapag nag-aano lang, may sinabi ng Panginoon, di ba naman makukontrahin nyo yung sinabi doon ng Panginoon sa kanila. Na ano yung iano ng Panginoon. Sa ngayon, hindi ko pa na hindi pinapayagan na by medical o intervention. Usually, scientifically, siguro from earlier years, siguro hindi pa available yung mga pero this time, walang nabili kasi Ang isa na maging issue doon, yung financial. Mahal pag pag-ganon. Yung couple nagpag-ganon, nagkamahal eh. Pero kung i-decide nagpa-medical, gano'n, tapos iuutang pa yun, mababaw lalo sa utang. So, yung sumunod naman na violate, nagka-problema sila, dahil inutang mo yung pinagawayan nyo, naging secondary result na nung hindi na makapagantay. Kasi mahal talaga eh. Yung couple na gano'n, may kaya sila. Kaya sila na kaya kung i-decide nilang dalawa na kahit na sabi ko, ipag-pray nyo at alamin natin ang direksyon ng Panginoon.
Ibinusto nila na yun pa rin ang gusto nila. Pero kung yung prohibition, may sinabi ng Panginoon na no, na sinabihan sila, then dapat yun ang sinundin sa Panginoon. To wait and trust in the Lord. Yun ang prohibition no, na sinabihan na ng Panginoon. So, by the way, no, yung mga poro, hindi lang isang overnight na solusyon sa mga problema ng popo lang. Kaya nalagay ko usually si Pastor yung mga alam sa background nyo, kaya mas makukuha niya nga ano, kung mayroon kayong kailangang konsulta sa kanya. Pastor, kasi most of the conflicts ng mga couple is, I'm sure about the in-laws. Yan ang nasa isip ko ngayon eh. Magtatanong to. Like specifically regarding sa pagbibigay ng pera sa in-laws. And alam mo naman, di ba, pag yung lalaki bibigay sa kanyang mother, yung isang party is ayaw, may konting limitations. Another party naman, mangyari. Ano bang style mo tungkol dito, Pastor? Ang Timothy 5, may binabagit dun eh, to recompense yung parents eh. Na pag nangailangan, tutulungan. Kasi may nagkaroon ng ano eh, inaaway daw siya ng kapatid niya, dahil tutulungan nga yung magulang. Pero bang verse niyan, Pastor? Ay, nasa Timothy 5, bago nung sa widow, to recompense. At ang to show piety, yun daw pagka-recompense dun sa parents. Ang ano nga lang nun, yung paanong tulong ang ibibigay. Kasi usually, pag parang nag-married, tinatanong ko eh, meron pa kayong magulang na may sakit? Meron bang pangangailangan medical? So ngayon pa lang, kasama na sa budget yun. Kaya inaalam na eh. At iintindi ng isa na magbibigay siya doon sa family niya. Ang naging problema kung hindi alam ng isa. Yun ang pinagagalingan nila. Hindi pinaalam. As far as yung stand ko, ipapaalam ko nga, na kami partner kami, ipapaalam ko na tutulungan ko yung parents ko. Ang pinag-uusapan lang doon, hanggang magkano. Kaya yung meron siyang couple na kinasal doon, yung nanay na sa ospital, at malapit na. Malapit na siya eh. So, sabi ko sa kanila, hanggang saan ang gagastusin nyo pag natuluyan na yan. Kailangan mag-usap na kayo eh. Kasi tatanungin yung isa, bakit nyo itutulan? Nagpe-prepare nga sa wedding. So, nung natuluyan, yun na lang talaga, naintindihan ng family na ito ang tulong namin, kaya alam nyo naman, kinasal kami. So, nagkaroon ng pagkaintindihan na magkano yung itutulong. So, yung extent na kung magkano at para saan. So, ang tinatanong ay hindi ba dapat, kasi nga, kung kami family, may party nga doon na ako din magbigay sulit yung recompense doon na tumulong sa pangailangan naman ng magulang ko. Maganda. Kasi most ng counseling, for example, sa babae, ako may hawak. Versus hindi nagka-counsel si pastor ng babae. So, yung problem sa OFW, usually, hindi ng parents eh. Kasi pag nandito pag nag-upload yung dalawang professional, at among the siblings, siya lang yung may pera. Usually, lahat ng siblings sa Pilipinas, humihingi yun nandito. Ako, ang personal conviction ko dyan, ang dapat sinusuportahan lang yung magulang. Hindi yung kapatid ko na may asawa na, may mga limitation. Pwede tayong magbigay ng gift, Christmas, yung, let's say, na ospital, pero dapat pinag-uusapan yun. Pero yung every month, pati yung
kapatid mo na may asawa, every month may support sila, siguro masyado na yon. Kasi ibig sabihin, hindi naman kayo forever dito sa abroad eh. Dapat, anuhin na rin nyo yung sarili nyo. Kasi kung hindi kayo mag-ipon para sa sarili nyo, pagtanda nyo, wala din kayo maasahan sa mga kapatid nyo, tapos naubos na ng pera nyo, pinapadala nyo sa Pilipinas, walang natira sa inyo. Yung ganun. Sa aking conviction ko, ibig sabihin, turuan ko sila magtrabaho. Kasi bakit sila nag-asawa kung hindi nila i-prepare yung sarili nila? The first place, di ba? So, ang sa akin, ang ano dyan, yung magulang. Siguro, paminsan-minsan sa in-laws, kasi most, ganun, sa mga nabibisita ko, ganun ang problem. Thank you. Tapos talaga alam ng mga kapatid ko na yung sa mother ko na tinutulog, mas may kaya sila. Sa akin na lang yung pag-subaybay sa mother ko kasi magkapit-bahay kami. So, nagpapadala sila, ako yung nagmamanage na doon sa ano. Kaya sabi ko sa kanila, financially, alam nyo, hindi ko kayang tumulong katulad ng tulong nyo. So, yun din ang tinanong ko sa kanya na ano yung may tutulong ko sa mother ko. Ang naging problema ko, hindi alam eh. Yun ang hindi nalaman. At doon nagsimulang magkaroon ng alitan. Ngayon, i-apply natin ng Christian principle, nag-away, humingi ng tawad, nagkaawayan yung dalawa eh. At kung talaga hanggang umabot na nagkaawayan, love your enemies. Amen. So, bakit papalit